oras. Eksakto en punto. 6:02. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Thursday, July 9. Uy, 10 days na lang pala, birthday na ni Kumbachero. July 9, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. GOCCs nag-remit ng mahigit 140 bilyong piso sa kaban ng bayan. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno pinarangalan bilang Asia's Outstanding Leader. US President Donald Trump idineklarang tapos na ang ceasefire sa Iran. Bakbakan nagpapatuloy. Depensa sa impeachment trial, ginit na nabigo ang prosecution na panunayan ng alegasyon kumontrata si VP Sara ng assassin. Senador Rodante Marcoleta mananatili sa PNP Hospital. May mild pneumonia. Jewelry shop sa Cavite, nilooban mahigit 25 milyong pisong halaga ng mga alahas at cash na tangay. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. nag-remit ang mga government-owned and controlled corporations o GOCCs na record na 147.15 billion pesos na dividendo sa pambansang kaban ngayong taon. Mas mataas ng 29% kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, nasa 140 billion pesos ang naipasok sa National Treasury habang ang natitirang halaga ay inaasahang maibibigay bago matapos ang taon. Sinabi ni Secretary Go na mahalaga ang ambag ng GOCCs sa pagpopondo ng mga programa ng pamahalaan tulad ng infrastruktura, edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Kinilala ni Go ang 50 GOCCs dahil sa kanilang malaking ambag sa kita ng pamahalaan sa pagdiriwang ng 2026 GOCC Day na pinangunahan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa may pinakamalaking ambag, Ayan. ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Land Bank of the Philippines, parehong bangko to Philippine Deposit Insurance Corporation, Sa bangko rin yan. Manila International Airport Authority. Ayan, na iba. Ang laki kasi ng kita nito dahil sa NNIC diba? Nabigyan sila ng advance payment tapos Correct. meron pang monthly. Ayun. Pagcor! Ayan, Pagcor. Oy, Chairman. Chairman Altenco. Wala ba tayo dyan? Tatahi-tahimik kayo, ha? At Philippine Ports Authority. Aba, ang PPA. Oo. Mas tatahi-tahimik yan si talaga. GM. Ay, paingayin mo nga, pakitawagan mo nga, mother, si GMJ Santiago. GMJ. Tatahimik ka ka mo. Sige nga, pakitawagan mo nga. Yun naman talaga Kung sino yung tahimik, yun ang Nagtatrabaho. Oo. Mas madalas, ganun. Yung maingay, lalang. Puro ingay. Samantala, kinilala naman si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno bilang Asia's Outstanding Leader for Customs Modernization and Public Service sa ginanap na Asia's Golden Icon Award sa Osaka, Manila. Iginawad ang nasabing parangal bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon at mga hakbang para
sa reforma, modernisasyon at pagpapahusay ng serbisyo publiko na nagpalakas sa papel ng Bureau of Customs sa pag-facilitate ng mga lehitimong kalakalan habang pinoprotektahan at pinagtitibay ang seguridad sa mga border. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Nepomuceno na ang pagkilala ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng mga kawani ng ahensya para sa tapat at makabuluhang serbisyo publiko kasabay ang pangako na ipagpapatuloy ang mga reforma sa BOC. Siyempre, patunay dyan yung malaking koleksyon. Hindi ba? Laging over target sila. Yan, nahihit nila lagi yung target pambihira ngayon yun. Oo, kaya nga si Assistant Commissioner Jet Maronilla nag-thumbs up na lang kay Commissioner. Ayos ka bata. Sabing ganun. Ano kaya sabi ni Attorney Jack Kasipit? Isa pa yun. Siyempre. Jack Kasipit. Jack, Sabi ni Attorney Jack Kasipit. Two thumbs up pa. Yun naman kapag ka nahihit yung target, ibig sabihin, tama ginagawa. Ayan. At kung, hindi, sa bagay, sabi din naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mabigat pa rin ang laban dyan sa mga tiwaling mga pamamaraan ng iba. Totoo yun. Pero ibig tuloy-tuloy naman yan. sabihin, mas lumalamang yung trabahong totoo, yung serbisyong totoo. Kaysa dun sa ibang kalakalan, yung mga nakasanayan dyan. Kasi kapag mas lamang yung mga nakasanayan dyan, hindi mahit yung target. Diba? Yun ang importante. Mahit muna yung target, tapos saka na magbulsa. Kung pwede, wala na rin. Ano? Sabihin sa iba. Nagdeklara si US President Donald Trump na tapos na ang tigil putukan sa Iran matapos muling sumiklab ang tensyon kasunod ng mga pag-atake ng Tehran sa mga barko sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump sa NATO summit na wala na siyang nakikitang dahilan para ipagpatuloy ang negosasyon. Lumala ang tensyon na maglunsad ang US ng malawakang pag-atake sa mahigit 80 target sa Iran, kabilang ang mga air defense system, coastal radar sites at mga sasakyang pandagat ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Gumanti naman ang Iran at inatake ang mga pasilidad ng militar ng US sa Kuwait at Bahrain habang nag-uulat din ang Iranian state media ng sunod-sunod na pagsabog sa ilang lugar malapit sa Strait of Hormuz. Yan na. Hindi pala niyan. Mas lumala pa pala ngayon. Yun ang naging sitwasyon natin, kumbatsero. Kaya nga, kapit tayo. Dahil maganda pa naman ang balita. Papaayos na pa-okay na sana di ba yung excise tax sa kerosene at LPG, ibinalik na kaya nga, paano ba gagawin natin yan? Nakikita nyo ba yung mga video? Takot-takot ng mga fighter jets ang lumilipad. Ayan, si Donald Trump. Parang nagpasalon na. Hindi, mukhang malakas din ang hangin yata sa kanila. Sumabog din ang buhok. Sa bagay, tingnan nyo na. Ay, nako. Yan yung mga bagay na beyond our control. Kaya ang pag-igihan natin, yung mga bagay that we can control. Ayan. Dito muna tayo sa Pilipinas. Ayan. And speaking of control, Engineer Tony Nanggel, 1 minuto na lang, 6:12 na ng umaga. Iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na walang ebidensya. Walang ebidensya. Nagpapatunay na kumuha siya ng isang assassin upang ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa closing argument sa ikatlong araw ng impeachment trial laban kay VP Sara, sinabi ni Defense Counsel Mark Vinluan mismong ang prosecution ang umamin na ang video threat noong November 2024 ay hindi. Ano daw? Hindi. Nagpapatunay na meron talaga siyang inupahang hitman. Ayon kay Binluan, kahit pa ituring na grave threats ang naging pahayag ng Vice Presidente, hindi ito otomatikong maituturing na impeachable offense dahil ang ganitong mga kaso ay saklaw ng revised penal code at dinidinig sa mga regular na hukuman.
Nanindigan naman ang prosecution na ang mga pahayag ni Duterte ay nagpapakita ng kanyang totoong intensyon at hindi ito angkop sa asal ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Parang sinasabi niya hindi siya papatak doon sa high crime. Sa high crime. Kasi yung high crime, isa sa mga Impeachable offenses offense. yun, no? Parang kung meron mang grave threat, ikaw lang yun. Banta. Karaniwang parang ganun. bantaan lang. Papatayin kita! Parang ganun. Di ba, yan nga ang tanong natin. Bakit nagtagal-tagal pa sa pagpapalabas ng video? Ang tanong talaga dyan, yung bang sinabi na yon ng Vice Presidente ay sapat para ituring itong impeachable offense. Doon na tayo kaagad. Doon na. Napanood naman na natin lahat yan. Napanood na. Naipalabas tuloy ulit. Naipalabas na. Justice Senator Hito ng Justice. Sandigan Bayan. Magandang morning! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Let's Marvin Gaye and get it on. Sayahan muna natin. Binabati po pala natin ang maligayang pakikinig. Si General Manager Paldo to. Paldo. Tatahimik. Tatahimik. Ang General Manager ng Philippine Ports Authority, isa pala ang PPA sa mga GOCCs na pinakamalaki. Ang naisubi. Ayan. Naisubi. Sa Kaban ng Bayan. Ayun, akala ko kung saan naisubi. Kasi ganun talaga eh. Di ba parang sungka? Nagsusubi ka sa dulo. Nagsusubi ka sa bahay mo. Bahay. Yun yung bahay na. Ang bahay dito ay ang Kaban ng Bayan. Si GMJ Santiago ay nasa linya natin. GMJ, magandang morning! Si Katunying po at saka si Jerry. Katunying at Jerry, magandang morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umagang to. Tahimik ka. Magkano yung naisubi na dividendo ng PPA sa National Treasury, GM? Ano lang po, Katunying, Jerry, maliit lamang po, nasa 5.3 billion lamang. Konti nga. Ayusin niyo yung kwelyo nyo. Konti nga bang? Maliit lang naman. yung bang mahigit 5 billion na yun ano ba yun? Kung ikukumpara sa mga nakaraan. Well, ano po, Katunying, yung pong pagtatala po namin simula po 1986 kung kailan po nagsimula pong regular na magbigay po ng dividendo ang Philippine Ports Authority sa ating national government. Ito pong 5.3 billion po na to, ito po ang pinakamalaki po sa kasaysayan po ng PPA simula 1986. At maipagmamalaki ko din po na dahil nga po, Katunying, Jerry, ika-52 anibersaryo po ng PPA sa Sabado at napakaganda po ng buti pala natawagan namin kayo. Hindi namin kayo nabati. Opo, at napakagandang pagkilala po nito sa PPA po at sa mga kawani nito. Sa loob po ng simula 1986 hanggang ngayon po 2026 ang total pong contribution po ng PPA sa ating pong pamahalaan ay nasa 62 billion pesos po ang naibigay ng dividendo. At yung pong halos 2/3 po niya, halos 43 billion po ay naibigay po natin sa nakaraang 10 taon po, simula 2016 hanggang ngayon. At may pagmamalaki po natin, Katunying, yan po ay sa ilalim po ng ating pamamahala. Magaling yung GM dyan, no? Mula sa 10 years na yan ay... ito pinakamalaki. Historic pala ito. Oo, yung 5.3 billion. Paano ba kumikita yung sa yung mga PPA? Sa mga hindi ho nakakakilala sa PPA, paano ho bang saan ba kayo kumukuha ng koleksyon? Opo, primarily po, Katunying, Jerry, sabi ko nga po, ang pinakasimple pong para pag-describe po sa trabaho ng PPA, yan po ay nagkakarga at nagdidiskarga po ng kargamento lamang po. Yun po ang main papel po ng PPA. Pero ang kita po ng PPA, maliban po doon sa mga binabayaran po sa gobyerno ng mga concessionaire po natin, yung mga nag-ooperate po ng mga pantala natin, yan naman po ay kinikita din po doon po sa mga binabayad po ng mga barko na umaatraka po sa ating mga pantalan at doon naman din po sa
sa mismo pong pagtatrabaho po ng mga kawani po natin para po sa kakarga at diskarga po ng mga kargamento po sa mga pantalan po natin sa buong bayan po natin. Gaano karami po ba itong mga pantalan na to na ino-operate? At alin ba dyan yung, aling port ba ang pinakamalaking Best kita? performing. Yan. Well, sa sa buong Pilipinas po ang ating pong pinapamahalaang pantalan ay nasa 132 po na ports, malaki at maliit. Marai pala. At ang pinakamalaki po diyan na nagko-contribute po ng malaki pong ambag po sa kita po ng PPA ay ito pong ating Manila International Container Terminal at yan pong South Harbor po dito po sa Port of Manila. Ganun pala, MICP. Yayaman din lang at medyo magandang balita yung sinasabi nyo. Wala bang bonus yung mga taga-PPA? Ayan. Well, inaasahan po namin, tayo po ay nagpapasalamat po sa ating Pangulong Bongbong Marcos po at nagdeklara po ang Pangulong BBM po nung performance-based bonus po, hindi lamang po naman po sa mga kawani po ng PPA kundi po sa lahat po ng kawani ng ng pamahalaan at pati po ang GOCC kung saan kasama po ang PPA. At yan po ay ating inaasahan po natin yan na may papamahagi po natin sa ating mga kawani po siguro bago matapos ang Hulyo po. Oy, magandang balita yan. Kaya pala may halaga na ba tayong meron ba? tinutukoy dyan per employee? Inaabangan yan ni Kuyang Eric Dimakulangan. Wag mo na isama yan. Wag mo na isama si Kuya Eric. Nga po ka Jerry, kasama ko po si si Major Eric kahapon po sa Malacanang at nagko-compute na nga po ng bonus na tinahanap na daw po ni Ma'am Colin eh. Tama. Teka muna. Yung kumusta ho yung programa natin sa mga yung mga cruise ship? Tayo ba'y tinitingnan pa rin na bilang isang magandang destination ng mga international cruise ship? Tama po, Ka Jerry. In fact, nakasalang po ngayon at yan po ay ating pasisimulan po. Magkakaroon na po tayo ng kauna-unahan pong exclusive na international cruise terminal. At yan po ay maasahan po nating mag-break ground po tayo ngayong taon. Dito po sa may Entertainment City, maglalagay po tayo ng makabagong international cruise ship terminal po dyan. Para po yung mga cruise ship po ay hindi na po dito sa South Harbor umaatraka at maaari na po nating i-offer na yung tinatawag po nila Ka Jerry Katunying na home porting kung saan dito na po paparada sa atin yung mga cruise ship, dito na po magdadock at yung po mga turista ay magfa-fly in na lamang po dito po sa ating NAIA at diretso na lamang po sila dyan. Dito po bali magiging jump off point po nila. Saan banda yan? Sa malapit sa may mga Okada, gano'n? Tama po, malapit po dyan sa Okada, sa Soler po, sa City of Dreams, at dito po sa Mall of Asia, yan po. Ayos pala. Kailan yan, GM? Magga-groundbreaking pa lang this year, gano'n. Magga-groundbreaking po this year at hopefully po makapag-imbita po tayo ng kauna-unahan pong ship call dyan ng cruise terminal bago po bumaba ang ating Pangulong Bongbong Marcos po sa 2028. Magandang balita. Imbitahan natin yung Royal Caribbean na bumibiyahe sa Europe. Papuntahin muna natin dito. Saka gustong-gusto nila yung dito, yung ating tropical climate. climate. Tsaka pa ang mga crew naman puro Pilipino rin. Tama ka, nang makauwi din. Opo. Okay, GM, isang bagay na lang. Bakit ang dami naming report na tinatanggap, bagamat hindi po namin nakikita ng personal, tungkol po sa tinatawag na port congestion? Medyo nakakatakot daw, especially ngayong ilang tumbling na lang, bare months na. Well, alam niyo po, Katunying, at ako po ay may kumpiyansa po akong natatandaan niyo po ito. Makailang panahon na po at ating pong pinag-uusapan po yung pong top CRMS, hindi po ba naalala niyo yung solusyon sana Opo. sa empty containers po natin at sa ating port congestion na sa kasamaang palad po ay hindi po natuloy, hindi po ba? Opo. Pero sa ngayon po kasi, ang talaga pong main issue po dyan ay dahil nga po mas marami po yung mga kargamento na pumapasok po sa ating bayan kesa po yung mga empty na container na lumalabas. Hindi po maibalik ng ating mga mga port user yung kanilang empty containers
sa mga pribadong yarda po ng mga shipping lines, ano. Kaya ibig sabihin po, kung makikita natin sa kalsada yung mga container na nasa truck, nakakarga po yan doon sa tinatawag na chassis, no, yung may gulong. Yes. Hindi po sila makakuha ng mga kargamentong may laman dahil hindi po nila maisoli naman yung mga Walang container laman. na walang laman. Oo. Kaya po nagkaka-congestion, ano? Yun po ang main cause po kung bakit meron pong tinatawag na congestion. Bagamat ang congestion po ay hindi po sa loob ng terminal, ang congestion po ay nandito po sa mga empty container yards po at hindi po matanggap yung mga empty container yards pagbalik. Kaya nga po, katakot-takot nga daw po yung mga empty containers na nakatenga lang dyan. Hindi ba may proposal na dati na ilayo yung mga yarda? Well, tama po, Katunying, kasama po yan sa proposal po natin dati, no? At ang mangyayari nga po ngayon at nag-issue na po, tayo po ay nakikipag-ugnayan po sa Bureau of Customs sa ilalim po ni Commissioner Ariel Nepomuceno po, no? At ang magiging proseso po natin ngayon na after po makailang araw na hindi po yung mga container na may laman po na cleared na, hindi pa po tinatanggal ng mga consignee, yan po ay ipalilipat na po ng Bureau of Customs sa isa pong ibang yarda, no, ibang pasilidad para makaluwag po dito sa port o sa sa ating terminal. And at the same time po, yun na mga empty containers po na beyond 90 days na hindi pa rin po nilalabas ng mga shipping lines. Yan po ay ipalilipat na din po ng Bureau of Customs sa isang off-site area po. Yun ang maganda. Saka, Kala ko ipamimigay na sa mga gumagawa ng bahay eh. baka pwede, meron ba kayong mga dyan? Hindi ba sila namumultahan dyan? Yung mga shipping lines, GM? Well, may multa po yan, Katunying, ano. Kaya nga lamang po, alam nyo po, in terms of logistics, yung pong ating storage, pati po yung mga multa po dito sa Pilipinas, di hamak pong mas mura kesa sa multa po at sa binabayaran po ng mga shipping lines sa ibang bansa kung saan maaari po nilang i-storage yan, ano. Kaya isa po sa mga sa pinapanukala po mula sa Department of Finance ay para magkaroon nga po ng disiplina at maayos po yung behavior sa ating logistics chain, ay taasan po yung multa pa, no, para maramdaman po nung mga umaabuso sa sistema na hindi po pwedeng gano'n na i-imbak na lamang nila dito sa Pilipinas yung pong mga containers na walang laman. So, mas Ginagawa gusto pa pala nila tayong storage dahil mura. Mas gusto pa pala nila. Sabi siguro, bayaran na lang natin yan. Mura lang naman. Mura lang naman. Pero oras na indahin, pag ininda na nila yung multa, baka nga gumawa sila ng paraan na GM. Tama po, Katunying, at umaasa po tayo na pag medyo siguro nga po may konting kurot at kirot na po yung binabayarang multa, magbabago po ang behavior po dyan sa sektor na yan. Meron po tayong super typhoon, si Inday, nasa tuktok ng Pilipinas, bagamat hindi expected na maglandfall. May mga affected po bang mga ports, GM? Yes po, Jerry, Katunying. In fact, simula pa po nung Lunes ay nagpalabas na po tayo ng abiso sa ating mga terminal sa utos na din po ni Secretary Banoy Lopez na maghanda po para sa paparating pong bagyo. At makikita po ng mga kababayan natin sa ating po mga social media pages kung ano po yung mga biyaheng kanselado, no, para hindi po sila maabala na pupunta po sila sa mga pantalan at mai-stranded lamang po sila. So, bisitahin lamang po nila yung social media pages po ng PPA at makikita po nila doon yung mga kanseladong biyahe kung meron man po sa kanilang destinasyon. Ayun, Okay, GMJ, congratulations and salamat po sa oras. Magandang umaga. Maraming salamat po, Katunying, Jerry, at gusto ko rin pong batiin ang DCRH na nalalapit nyo din pong anibersaryo sa susunod na linggo. At Maraming salamat happy po. anniversary nga rin pala sa inyo. PPA sa Sabado ba? Kanyo? Apo, Sabado po. Sa happy 52nd. 52nd. Yes po, Katunying. 52nd anniversary. Ayun. Tapos ang inyong dividendo ay 5.3. Naku, sayang, muntik na. Kung narinig ng mga maguwiting yan, lulurukin yan. 5.3. 5.3, 5.52 years old. Thank you! Thank you, GM. Maraming salamat po, Katunying, Jerry. Magandang umaga po. Magandang umaga po.
Tonying at ka Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Susunod! Tito Boy! Meron po tayong mga update sa mga hindi nakasubaybay sa impeachment day 3 kahapon. Babalikan po natin yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. Lakyam Japchithun 6:27 ng umaga. This time check is brought to you by Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magada morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:33, iginiit ng House Prosecution Panel na lalong napatunayan sa cross-examination ng depensa ang kahalagahan ng Chief of Staff ni VP Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez bilang witness. Ayon kay House Impeachment Advisor, advisor pala, at Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers. Uy! Malaking bahagi ng pagtatanong ng depensa kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong ay umikot sa reaksyon ni Lopez sa kanyang ugnayang kay Duterte at sa mga pangyayaring nagbigay konteksto sa kontrobersyal ng mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Sinabi ni Barbers na dahil ang depensa mismo ang nagbigay diin sa papel ni Lopez, lalo lamang napatunayan na isa itong material witness na may personal na kaalaman sa mahalagang pangyayari sa kaso. Inaasahang harap si Lopez sa Senate Impeachment Court sa July 14 upang magbigay ng kanyang testimonya. Next week na pala yun. Oo, Next week, Martes. July 14. Pero kung ayaw, hindi pwede. Hindi pwedeng umayaw dito eh. Ganun ba? Oo. Di ba ang impeachment political din? So hindi ba pwedeng sabihin may sakit po ako? Pwede naman, kukulong siya. Kulong. Oo. Kulong, may kulong, mahigpit, ano Gusto pala niya, yan? kukulong ano? siya sa ospital. Hospital arrest yan, mangyayari yan, mangyayari. Pero ang mangyayari ang magiging sitwasyon ba dito patatawag siya ng prosecution pero siya ay hindi testigo ng prosecution. Testigo siya ng prosecution. Pero ang tawag sa kanya ay hindi siya hostile witness. hindi ba hostile witness Hindi yung siya gano'n? hostile witness kasi maliban na lang kung merong ibang gustong patunayan. Oo. Ito naman i-corroborate lang yung mga nauna ng lumabas Ang hirap doon, ano? Ikaw na kaibigan o chief of staff ang gagamitin para idiin yung kaibigan mo. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Nakarinig lang. Di ba? Yung gano'n na Medyo sitwasyon. mahirap talaga yun. At napakasakit nun. Gagamitin ka, magagalit ka ng husto doon sa mga taong gagawa nun sa'yo. Gagamitin ka para idiin yung kaibigan mo. Tapos sa bagay, medyo mahirap talaga yun. Kaibigan. Babalikan. Samantala, iginiit ng House Prosecution na nabigo ang kampo ni Vice President Sara Duterte na pasinungalingan naman ang mahalagang bahagi ng testimonya sa kanilang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Dahil dito, hindi na nagsagawa ng redirect examination o karagdagang pagtatanong ang prosecution at tinapos ang presentation ng testigo sa impeachment court. Sa loob ng 2 araw na pagtestigo, iniharap ni Kalilong ang mga digital evidence kabilang ang video, transcript, and screenshots ng online briefing ni Sara noong November 23, 2024 na naglalabas ng pagbabanta nito sa Pangulo, kay First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez.
Hindi may tuturing na obstruction o panggulo lang ang sunod-sunod na pag-object ng mga abogado ng depensa habang nakasalang sa impeachment trial ang testigo ng prosekusyon. Sa day 2 kasi na impeachment trial ni VP Sara Duterte na magkakasunod ang pagharang o pag-object ni Attorney Carlo Nervasa ng defense panel sa isinagawang pagtatanong ni Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan kay NBI Agent Mark Calilong. Pero paliwanag ng constitutional expert na si Attorney Paulo Emmanuel Tamase, tama lang ang ginawa ng depensa dahil nais lang nitong pigilan na maipasok sa record ng impeachment court ang mahalagang sasabihin ng testigo. So yung objection Ay, meron pala. Sige, go. Attorney, kami. Attorney, ng purpose nun ay harangin yung pagpasok ng ebidensya or harangin yung pagpasok ng sagot ng testigo. Kaya patas po yun, no? Kung legal na proceeding, kung sa korte to, sobrang patas yun Yes. na mag-raise ka ng objections para hindi pumasok. Kasi yung judge, kahit alam na nakita niya yung dokumento, hindi niya yun pwede tignan pag nag-desisyon niya kung hindi siya nakapasok sa record. Ang tinig ni Attorney Paulo Tamase. kontento naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa naging kinalabasan ng ikatlong araw ng impeachment trial. Ayon kay defense spokesperson Michael Powa, naabot nila ang lahat ng kanilang target para sa day 3. Kabilang dito ang pagtukoy sa lawak na naging investigasyon ng NBI, kaugnay ng umano'y death threat, at makapagbigay ng context sa ilang bahagi ng video ni Duterte noong 2024 online press conference na ginamit ng prosecution bilang ebidensya. Kasabay nito, pinuri rin ni Powa ang naging cross-examination ni Defense Counsel Carlo Joaquin Narvasa sa unang testigo ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Na-diagnose na may mild pneumonia, hypertension at degenerative disc disease si Senador Dante Marcoleta. Batay sa chest x-ray ni Marcoleta sa PNP General Hospital, nakitaan siya ng pulmonya at paglaki ng puso na iniugnay sa kanyang alta presyon habang na umaabot din sa 160 over 90 ang kanyang blood pressure. Kailangan din niya na sumailalim sa serya ng rehabilitation therapy para sa kanyang degenerative disc disease. Bunsod dito, mananatili pa rin sa PNP General Hospital ang senador at hinihintay pa nila ang clearance ng Health Service Department bago sila ilipat sa New Quezon City Jail sa Payatas. Nilimas naman ng mga magnanakaw ang mahigit sa 25 million pesos na halaga ng mga alahas at pera sa isang jewelry shop sa Cavite. Ayon sa pulisya, kabubukas pa lamang ng pawn shop bandang alas 9 ng umaga nang pasukin ito ng 7 armadong lalaki. Unang pumasok ang isang nagpanggap pang customer at kalaunay sinundan naman ang kanyang mga kasapakat. Dalawa sa kanilang ang nanutok ng baril sa mga teller habang isa-isang tinangay ang mga nakadisplay na alahas. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para malaman ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Nagalok naman ang pamunuan ng naturang jewelry store ng pabuyang kalahating milyong piso para sa sinumang makapagtuturo sa mga kawatan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, magandang morning sa mga taga-Australia, mga kababayan natin sa Brisbane, Australia. Uyang Ernie Calagwas at yung katrabaho daw niya si Michael Ilagan na doon na lumaki sa Australia pero matatas pa rin magtagalog. Ayan ang kakailangan. Talaga. Yung mga Pilipino, kahit na dyan pa kayo lumaki o ipinanganak sa ibang bansa, dapat di nalilimutan ang wikang Filipino. Sabi nga nila ngayon kung batsero lamig. Ayan. Ay malamig ngayon dyan sa Down Under. Down Under, totoo yun. Ngayon ang katindihan ng winter hindi, Talaga. papalipas na pala. Dahil July, hindi, pwede pa rin. Pwede, Kalamigan malamig pa rin. ngayon dyan. Oo. Kalamigan. Kaya ni Galagos, maganda morning at sa buong pamilya. Thank you po sa pagsubaybay sa 2x2. Samantala, sa mga taga-barangay NBBS, dagat-dagatan na votas, ay nandyan po ang ating malakas promo team kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity, siyempre with Sherwin Alfaro. Ano ba ang ating word of the day? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay Hitman. Hitman.
Hitman. Ayan, parang mga lumang kanta. Hitman. Ayan, Parang yan po. ganun. Oo, ang Ito naman, Hitman. Hitman, ito yung assassin. Ayan. Mamamatay tao o berdugo. O yun. Sabi ni Jeric, berdugo. Oo. Witness to testify on Hitman in Duterte impeachment trial. Ito yung sa Monday. Sa Monday na to. Meron bang natukoy na hitman doon? Sa mga nakaraan, walang nabanggit. Wala akong, meron ba? Wala. Baka sasabihin. Parang may tinutunton sila dati na Kung sino hitman. yan. Kaya lang, nung hindi na tayo nakakita ng nakakuha ng mga follow-up, naging hitback. Ayan. Naging lumang kanta. Naging lumang kanta. Ayan. Yan po ang ating word of the day para kayo ay manalo ng Medium component. Oras po natin. Achi, ahya. Mr. Jalom Tang, Lakyam Shop Dihun. Hey, big time, Bernard. Magandang morning. Happy Happy birthday. 6:42 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Natapos na ang unang linggo na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Matapos ilipat ng prosecution panel sa susunod na linggo ang presentasyon ng kanilang pangalawang testigo na si NBI Regional Director Jeremy Lontok. Sa ikatlong araw ng paglilitis, ipinagpatuloy ng impeachment court ang deliberasyon sa Article 4 ng impeachment na tumatalakay sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition laban kay VP Sara. Umarap sa cross-examination ang unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Calilong at pinatunayan nito na hindi AI-generated ang threat video ni VP Sara noong November 2024. Sa susunod na linggo, bukod kay Lontok ay inaasahan ang pagharap sa trial ni Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara, matapos pagbigyan ng impeachment court ang hirit ng prosecution na maglabas ng subpoena dahil ang pagkakakulong ni Lopez noon ang nag-udyok kay VP Sara para magbanta sa Pangulo. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Kumusta po kayo mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid? Ano pa ba yung mga ngayon? Yung mga kapitbahay. Mga kapitbahay. Parang batibot na yun Ako ang kapitbahay nyo. Laging handang tumulong sa inyo. Kuya Boji!
Meron palang aksidente sa NAIA no isang gabi, kumbatsero. Oo. May nagkasagian palang eroplano. Oo nga. Tingnan nyo na yan ha. Hindi lang pala sa kalsada nagkakaroon ng ganyang sagian ha. Ang problema, sa parking. Sa parking, nakaparada ho ang isang at sa bagay dito sa atin sa parking, ang Sa dami ring parking. away. Oo, May mga Airbus nag-aaway. 320 ng Philippine Airlines nakaparking. Nakaparada, nasagi ng Saudi Airlines, Oo. biyahing Jeddah. Oo. Biyahing Jeddah, Saudi So may Arabia. mga mahigit 300 ang paserong dala Oo. sa crew. Oo. Yung sa PAL walang sakay dahil Walang nakaparada sakay. lang. Oo. Mabuti ho't wala namang nasaktan doon sa mga sakay ng Saudi Airlines. Pero malaki damage dun sa Doon sa PAL. Oo. Kasi ang umaandar yung yung isa eh. Tsaka mas malaki siguro yung eroplano ng Saudi. Ay Oo. tama, 787 bound for Jeddah. Yung pala yung Boeing. Boeing 7, ang laki niyan. Tapos Airbus 320. Airbus 320 yung sa PAL. Kaya nga, ano daw bang dahilan? Ba't ba mahina sa... Hindi raw tumingin sa side mirror yung... Ayun ang problema. Sinasabi ko na yun. Kung gaano ka-importante ang side mirror. Parkon! Ngayon! Di ba? Lagi ko sinasabi sa titingin ka sa side mirror. Titingin ka. Hindi lang, wag lang masyadong umasa sa rear view mirror. Oo. Pati sa side mirror sa pagtuturo nga sa mga driving school. Sa atin, sa Amerika. Sa Amerika. Kapag kayo'y tuturuan at sasalang sa driving school at Yung kayo practical. examine meron pa ron na talagang lilingon ka. Kapag lilingon ka sa kanan, hindi lang aasa, depende sa side mirror. Talaga. Lilingonin mo pang ganyan, kaliwa kanan, para makita mo kung may paparating o may sasakyan doon. Pagkakataon kasi ang side mirror nga deceiving. Deceiving, oh. 'Di ba? Sabi Yung nila distance, lalo na yung distance lalo yan. na yung distance. Ito, malamang, ganun ang nangyari. Hindi kumbatsero. ginamit ng piloto yung side mirror. Kaya tinamaan yung O sapan. kaya naman, baka nung nakaparking naman yung Saudi Airlines dyan, may pumitas nung side mirror niya at nandiyan na sa Banawe. Sa Banawe Nadali ng mga taga Banawe. Nako, Pambira na patay siya. Pero kanyan, malaking danyos yan. Sa bagay, meron namang... yung eroplano na yun, Meron naman, hindi makakabiyahe pa yun hanggat hindi nare-repair yun. Sigurado. Parehong eroplano. Pareho. So yung sa Saudi, ito yung, yan ba yung na-damage? Ay, ang laki nga pala, no? ang laki. Alin ba dyan? Yung buntot. Yung buntot ba, Yung, tinamaan? parang Parang napingas yung buntot, ano? parang yung elevator. May elevator pala yan. Asan ba yung elevator? Yan. Ito. May pintuan. Sige. Hindi, ito. Yung pakpak na kuping. Oo, kaya tinamaan pati yung buntot. Oo. Malaki din. Oo nga, ano. So yan, grounded yan. Pati yung, sigurado pati yung sa Saudi, Saudi Airlines. Pinalipat siguro ng ng eroplano. Ito, yung daw wingtip ng Saudiya may damage din. Pero yung rudder, ang tawag pala diyan, rudder nung PAL. Yun ang extensive and damage na inabot. Ayun nga, ano. Nako, paano kaya naka-insured kaya yan? Yun ang problema. At may dumating bang MMDA? At hindi ba kagad inalis sa lugar? Baka naging matraffic yan. Baka hindi, ako may kasalanan. Hindi, Wag mo muna alisin. Kailangan maipakita natin kung sino may kasalanan dyan. Hindi naman, hindi na siguro ganun ang inabot. Dahil pagka ginawa nila yun, bababa si Ma'am Cecil Ang. Nako, pamemewangan sila nun. Pamemewangan sila at Walang dumating na pulis. wala. Wala. Nagpakita ng media ID. Yan, bira. Kaya nga, alaskado yung piloto nung Alaskado yung piloto ng Saudiya, kumbatsero. Talaga, oo. Kaya ang mangyayari daw, kumbatsero, ay ililipat na ng assignment tong piloto at ang gagawin magiging piloto siya ng cargo plane
Cargo plane na lang. Cargo plane na lang. Ang laman ay puro mga basura. Nako po. Ay, nako. Nako po. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 3 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Oy, magandang umaga pala, kumbatsero, kay Secretary Sani Angara. DepEd Secretary Sani Angara. Kahapon ay nandyan sila sa Ito. Bulacan. Ayun, no? Kasama ang Ang Pangulo. Pangulo, tapos may mga Bata. mga chikiting. mga chikiting. Ayan. Meron po silang inilunsad na milk feeding program. Don't you feel like Ang layon daw po nito ay mabigyan ng masustansyang gatas ang halos 4.5 milyong mag-aaral habang nagbibigay ng matatag na pamilyan o market sa mga local dairy farmer. Ayan. Actually, kaya ganda yung mga nandyan sa dairy industry, kumbatsero, medyo tinatabangan. Halimbawa, mga nag-aalaga ng baka, nag-aalaga ng kalabaw. Yung iba dyan, hindi talaga ganado dahil sa yung market, Sa ay market, oo. hindi masyadong malawak Lalo, malawak ang market pero hindi tayo makalaban sa foreign brands. sa mga foreign brands. Products. Pero kapag ito, mismong ang DepEd, mismong ang gobyerno ang tatangkilik sa local milk production, abay, ang ganda nito. So parang natulungan mo na yung mga bata na mapaganda ang kanilang kalusugan. Pati kaisipan. Oo, kaisipan, natulungan pa ang mga dairy farmers Mga natin. magsasaka natin. Kaya sinabi ni Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel, suportado daw po nila ang 3 billion peso milk feeding program na ito ng Marcos administration at ihahain daw sa mga public school, kukunin Ayan. sa mga local farmers, kooperatiba Ayan, at galing. milk processors. Sa ilalim po nito makikinabang hangit 100 dairy cooperatives at milk processors habang palalakasin din ang lokal na industriya ng gatas. Ayan. Gatas lang ba ng kalabaw ng baka ito, kumbatsero? Hindi ba pwede yung pati Gatas ng kalabaw. gatas ng Palagay kalabaw? ko pati gatas ng kalabaw. Dahil yung dairy naman sakop naman yan lahat ng gatas. Kaya nga Oo. Magkaiba nga lang siguro ng lasa. Halimbawa, gatas ng kambing. Hindi paghahaluin. Yun pa nga isa. Gatas ng kambing. Ang English naman ang English ng gatas, milk. Ang Spanish ng gatas, leche. Leche. Pareho lang ang sustansyang dinudulot sa katawan niya. Hindi yung dating alam natin na ang gatas Alaska lang. Pagbili nga ng Alaska, yung carnation Di ba? Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Executive Secretary Ralph Recto ay nagkakape na yata ng kaping Batangas. Kumusta naman ang kaping Batangas? Kumusta naman ang mga balisong natin diyan? Meron din bang tableya? Ay naku, masarap yung tabli. Masarap. Yan ang masarap diyan sa Batangas, ano? Actually, ang Batangas, pagka tiningnan mo kung ba't andun lahat. Andun lahat. Lalo na pag Batanggenyo nagkukwento, lahat nandito. Ay, sigurado yan. Di ba? Ano sabi nila? Di baling maubos ang yaman. Yes. Di ba? Kasabihan yan ng mga Batanggenyo. Good morning po sa mga Batanggenyo kaibigan natin. Alam nyo naman, kaya-kaya namin kayong carnationin. Alaskahin. Yes, Ralph Recto at kay Governor Ate V. Vilma Santos. Ate V. Magandang morning. Oras po natin. Chityam Kong Sihun. 7:04 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, unang linggo na impeachment trial ni VP Sara natapos na.
Ikalawang testigo ng prosekusyon sa Lunes ihaharap. Chief of Staff ni VP Sara sinabina na ng Senate Impeachment Court. NDA agent pinanindigan na hindi AI-generated ang threat video ni VP Sara. Secretary Benhur Abalos binigyan ng posisyon sa gabinete matapos buhayin ng Pangulo ang Office of the Cabinet Secretary. Bilang ng mga walang trabaho tumaas sa 4.8% noong Mayo. Super Typhoon Inday humina bilang typhoon ilang lugar sa Northern Luzon nasa ilalim ng signal number 1. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. bago lang ang ating mga balita. Puntahan na natin ang dagat-dagatan. Hindi po ito totoong dagat. Dagat-dagatan lang po ito, ho. Ako Maria, dagat lang ba ito? Dagat-dagatan na botas dahil may nanalo na. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Paro may kasama ng winner Yun. sa Barangay NBBS Dagat-dagatan na botas. Sherwin! Go, go, go! Yes, Katoding ka, Jerry. Ito nga nahuli natin na masigid makinig sa radyo. Ang ating winner ngayong umaga si Tatay. Pangalan nyo? Roger Morada po. Roger Roger on that. Morada. Si Tatay Roger. Roger on that. Ito palaging nakatutok kayo sa DZRH palagi. Saan? Radyo o TV? Sa radyo po. Radyo. Yan o. Si Katonying at si Ka Jerry. TV, cellphone. Cellphone. Maraming paraan ng pagsubaybay sa DCRS. Kuya Roger, kumusta ka na? Ilang taon na ho kayo? 63 po. Ay, Katonyeng. hindi halata. 63, Hindi halata. Makapal pa rin eh. Lumukha na lang daw ang makapal. Yan ho bang nunal nyo totoo ho ba yan o inilagay nyo lang? Akalin ho. Yung nunal? Kagaya ng kay GMA. Original po, original po. Original yan. Para kayong si GMA o kaya si Lorna Tolentino. Hindi. Opo. Matagal na ho ba kayong taga dyan sa Navotas? O dyan ho ba kayo pinanganak o dayo lang kayo dyan? Ang mga 46 years na kami dito, Katonyeng. Nandito pa yung DCRH sa phase 1 eh. Ganun ba? Kabisado Oo, sa nyo. may Agora, Katonyeng. Oo. Ilan ho ang anak nyo? May mga anak ho ba kayo? Ano, Katonyeng? Ano po? May mga anak ho ba kayo? Ilan ho ang anak nyo? Apo, apat po, apat. Apat. Mga tapos na. Opo. Ayos. Di kayo pala pinagkakaabalahan nyo ngayon, tatay? Wala na po. Retirado na po eh. Retired. Ano ba kayo dati? Sundalo ba kayo dati? Hindi po, tricycle driver. Pero yung Medyo malabo-labo na mata. Pero yung 63 hindi ho matanda ngayon yun. Yung iba ngayon palang nanliligaw yung 63. Ulit. Nanliligaw ulit. Sa 63. Parang ngayon pa na bumubelo eh. Naku, maraming salamat po at kayo pa yung laging sumusubaybay sa DCRH. Sherwin, ikaw na bahala kay Tatay Roger. Okay, Roger on that. Dahil Tatay Roger, eto, palagi ka nakikinig sa DZRH. Sino paborito mong announcer sa umaga? Roger. 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 10-4. Ikatuning ka, Jerry. 2x2 at meron kang 1,000 pieces. Thank you. Maraming Okay, salamat. Roger on that. Pero kailangan masagot mo rin ito pa isa pa nating tanong. Kung ikaw ay palagi nakikinig sa DZRH, dapat alam mo kung ano ang ating word of the day. Roger on that. Hitman. Hitman. Dahil Roger on that. Ito, meron kang
Astron medium component, hatid sa atin ng Astron alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery, hatid sa atin yan ng ACS at ng DZRH. At syempre meron ka rin bangong kabloom. Papag ginamit ito sa inyong mga labahan at anlawin ang Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre meron ka rin DZRH t-shirt na gagamitan ng ating Charm Popcorn. Roger on that. Salamat po, DCRH. Maraming salamat. Yan ba, Mrs. mo, yung nasa likod mo? Si Mrs. ba yan? Misis ko po, misis ko po. Ay, hello. Oh, ba naman? Ano pangalan ni Mrs.? Umaga sa inyo lahat. Ano pangalan? Alicia Morada po. Ay, Alicia. Ma'am Alicia. Ayun. Parang mga artistahin to, no? Si Roger Rondat at saka si Roger. Alicia. Roger Moore and Alice Alice Reyes. Alice Reyes. Alice in the Wonderland. Ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo, kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:11 na umaga. Lumina ang bagyong Inday at isa na lamang itong typhoon habang patuloy na kumikilos. Pakanluran, Hilagang Kanluran, huling namataan ng sentro ng bagyo sa layo 925 kilometers. Sa silangang Hilagang Luzon, taglay ang lakas ng hangin na 175 kph at pagbugsong maabot sa 215 kph. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, kabilang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, ilang bahagi ng Abra, Quirino, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes. Nagbabala ang Pag-asa ng malalakas na bugso ng hangin. Kaya pala mahangin dito sa labas kanina. Dahil po sa pinalakas na bagat na maaaring makaapekto sa malaking bahagi ng bansa hanggang Sabado. Habang nananatili ang gale warning sa mga hilaga at silangang baybayin ng Luzon at silangang baybayin ng Visayas. Inaasahang lalapit ang bagyo sa hilagang bahagi ng Luzon mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga bago magtungo ng Taiwan at lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Samantala, nagpulong ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council para suriin ang kahandaan ng Metro Manila habang papalapit ang Typhoon Inday na inaasahang magpapalakas ng habagat. Pinangunahan ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora ang pagpupulong kung saan tinalakay ng mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno ang mga hakbangin upang maiwasan ang pagbaha at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Inatasan ni Zamora ang mga LGUs na linisin ang mga daluyan ng tubig, tiyaking gumagana ang mga pumping station, magsagawa ng mga preventive tree pruning at mag-preposition ng mga gamit pang rescue, pagkain at iba pang relief supplies habang inihanda rin ang evacuation centers. Alas 7:13 na umaga. Bagyang dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Mayo. Ayon sa PSA, Philippine Statistics Authority, nakapagtala sila ng 4.8% na unemployment rate sa nabanggit na buwan, katumbas ng 2.5 milyon na Pilipino na walang trabaho. Mas mataas ito kumpara sa 4.7 na naitala noong Abril, katumbas ng 2.41 milyong Pilipino at 3.9% na unemployment rate noong May 2025. Bumaba naman sa 12.2% ang underemployment o bilang ng mga manggagawa na naghahanapan ng dagdag na trabaho o mas mahabang oras ng trabaho. Binuhay ni Pangulong Bongbong Marcos ang posisyong Office of the Cabinet Secretary para formal na italaga sa pwesto si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Kahapon ay formal lang nanumpa si Abalos sa kanyang bagong tungkulin sa isang seremonya sa Malacanang. Si Abalos ang magsisilbing kaagapay ng Pangulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanahon, mahalaga at strategic advice sa mga issues sa bansa. Siya rin ang magiging tagapag-ugnay ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan, LGUs, at mga grupo bukod pa sa pamumuno sa Strategic Action and Response Office.
Natapos na ang unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Mas maaga natapos ang ikatlong araw ng paglilitis kaysa sa inaasahan. Makarang iurong po ng prosecution panel sa susunod na Lunes ang paghaharap ng kanilang second witness. Una iniharap ng prosecution si NBI investigator senior agent John Mark Calilong para magbigay ng testimonya kaugnay ng umani pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago natapos ang paglilitis kahapon, sinabi ng prosecution na sunod naman ang niyang iharap bilang testigo si NBI Regional Director Jeremy Lontok sa pagpapatuloy ng trial sa susunod na linggo. Kasunod nito, inadjourn na ni Presiding Officer Cheese Escudero ang Day 3 ng trial bago mag alas 5 ng hapon hudyat ng pagtatapos ng week number 1. Pinanindiganan ni NBI Senior Agent John Mark Calilong na hindi AI-generated ang threat video ni Vice President Sara Duterte na inihain bilang ebidensya ng prosecution. Sa ikatlong araw ng paglilitis, tinanong ni Senator Judge Raffy Tulfo si Calilong hinggil sa kaalaman nito sa social media analytics and artificial intelligence. Kinwestiyon ni Tulfo si Calilong kung may kakayahan itong matukoy kung ang isang video ay AI-generated o hindi dahil may mga duda sa authenticity ng nasabing video na hinihinalang gawa ng AI. Ayon sa NBI agent, sumailalim siya sa mga pagsasanay sa cybercrime investigation at sa pag-aaral niya, ang AI video ay kadalasang maiikli lamang at ang threat video ni VP Sara ay umabot ng higit 2 oras ang haba. There were concerns, Mr. Witness, whether the videos presented yesterday are AI generated or authentic. So are you experienced enough analyzing whether a video is AI generated or authentic? Yes, Your Honor. What makes you say that? Based on my experience, Your Honor, and the video itself, it's 2 hours long. Normally, an AI-generated video will only last a short second, sir. So the video that was presented yesterday, where we saw the VP was saying something or talking to that effect, did you do something or what kind of system did you observe or follow to ensure whether that video was AI generated or authentic? Based on personal observation, sir. Si Senior NBI Agent John Mark Calilong sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo. Harap bilang testigo ang Chief of Staff at matagal ng kaibigan ni VP Sara Duterte na si Zulaika Lopez sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa susunod na linggo. Si Lopez ay nakaschedule na humarap bilang witness ng prosekusyon sa Martes, July 14, habang Lunes naman sasalang si NBI Director o Regional Director Jeremy Lontok. Samantala sa July 15 naman harap sa impeachment court si Belinda Bello, ang Legislative Security Bureau Executive Director ng Kamara. Ang mga nabanggit na personalidad ay tetestigo kaugnay ng umanay death threats ni VP sa kina Pangulong Marcos at iba pa. Magiging madugo ang impeachment ni VP Sara kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. Ito naman ang ipinahayag ng Malacanang sa harap ng nagpapatuloy na paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan at direktang sagutin ni VP Sara ang mga alegasyon laban sa kanya. Gate ni Castro, sa halip na magsalita at bigyang linaw ang mga issue ay ipinapasa lamang ito ni Duterte sa kanyang mga abogado. Matatandang dumating sa Senado si VP Inday noong Martes, ngunit hindi ito sumipot sa impeachment trial. Alas 7:18 na ng umaga, aminado ang isang political analyst mula sa De La Salle University na lamang pa rin ang depensa kung pag-uusapan ng threshold na 16 upang tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DLSU Associate Professor Sherwin Ona na posible pa rin na manalo sa bilang ang prosecution depende sa mga ebidensya at testigo na ilalabas nito sa impeachment trial. Narito ang bahagi ng kanyang paliwanag. Kung makikita po ng ating mga senador na ang ating mga mamamayan ay kumbinsido sa lakas ng ebidensya at ito po'y may i-connect nila sa guilt ng ating Vice President, no? Palagay ko po ay makaka-convince po ng mga ibang senador, no?
ang tinig ni Attorney Associate Professor Sherwin Ona. Samantala, maaari namang suwayin ng Senado ang Korte Suprema kung sakaling maglabas ito ng TRO sa isinasagawang paglilitis kay VP Sara. Sa panayam ng DZRH kay Attorney Paulo Emmanuel Tamase, UP College of Law Associate Dean at isang constitutional expert, binigyang diin ito na may hiwalay na kapangyarihan ng Senado bilang sangay ng gobyerno. Inihalimbawa ni Tamase ang inilabas na TRO noon ng Korte Suprema sa pagbubukas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng impeachment trial ng yumaong dating Chief Justice Renato Corona. I think yung kailangan i-emphasize doon ay hindi po sumunod kaagad yung Senado. Yung Senado, pinagbotohan muna nila kung susundin nila yung TRO ng Korte Suprema. Kasi Interesting. pagdating ako sa impeachment, seloso po yung Senado na kami po yung may kapangyarihan niyan. So, I think hindi po yung ina-expect. Ay, iniiwasan ng Korte. Kasi pag hindi po maganda kapag yung Korte sinuway. And yet yung in this particular case, no, medyo malakas po kasi yung claim ng Senado na kami yung nagmamando nitong trial namin, hindi siya dapat dikta. Si Attorney Paulo Tamase. Giniit ng Malacanang na ang pagsuporta ng Pangulong Marcos sa mga hakbang ng Senado ay nakabatay sa prinsipyo ng separation of powers at paggalang sa kalayaan ng bawat sangay ng pamahalaan. Kasunod ito sa naging pahayag ni Senator Pia Cayetano sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara na mukhang very supportive ang Malacanang sa majority block ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, igagalang at susuportahan ng Pangulo ang mga aksyon at desisyon ng Senado hanggat ito'y alinsunod sa batas. Binigyan din ni Castro na hindi sasang-ayon ng Pangulong Marcos sa anong hakbang ng majority kung ito ay labag sa batas. Susuportahan po ang ginagawa ng Senado as long as those activities are within the bounds of law. So di naman po niya susuportahan ang desisyon ng majority kung ito ay mayroong pag-uutos para sa isang lock and load order, ang pag-ayon sa pagpapaputok ng isang General Aplaska, at hindi din naman po siya sasang-ayon sa isang pagpapatakas sa katulad po ni Senator Bato. Mga gawain malamang na mayorya, pero hindi po yan sasang-ayunan ng Pangulo. So basta tama lang po at naaayon sa batas, naaayon sa proseso, na naaayon sa jurisprudence, yan naman po ay susuportahan ng Pangulo. Ang tinig ni Ante Claire Castro. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Philip Lo bilang bagong secretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagtatalaga kay Lo sa isinagawang Palace briefing. Bago ang kanyang pagkatalaga, nagsilbi si Lo bilang chairperson ng Development Bank of the Philippines at pinamunuan din ng ilang pribadong kumpanya kabilang ang Coast Pacific Group of Companies at Toyota Mabolo Cebu. Samantala, itinalaga rin ng Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Nesauro Firme bilang bagong miyembro ng Judicial and Bar Council. Alas 7:22 na umaga, susunod! Ito po! Totoo na daw ba yan? Sabi ni Kuya Boy Fabian. Actress, hindi na binabagayan ng mga sexy dress dahil sa laki ng mga muscle sa braso. Ay, gano'n? Grabe naman tong blind item natin na to. Yan at iba pa sa pagbabalik na Pangunahing balita. Chityam Diap sa Hun 7:23 na umaga. This time check is brought. Ay, congratulations pala kay Secretary Benhur Abalos. Actually, ang mangyayari sa kanya para siyang bastonero eh. Secretary to the Cabinet. Oo. Alam niyo yung halimbawa, yung pinag-uusapan natin lagi, kumbachero, yung KPI, yung bawat isang gabinete, member ng cabinet at iba pang government agency, may KPI, yung tawag na Key Performance Indicator. Halimbawa, sa taon na to,
dapat ganito, ito mga project ninyo. Ayan. Dapat ito na status ng project ninyo. Ito ang deliverables ito ninyo. ang deliverables ninyo. Kapag may cabinet, secretary to the cabinet kasi, sabihin, oy, Secretary Vince Dizon, sabi niyo, ito yung matatapos ito. Ano na ba status nito? Lampas kalagitnaan na tayo ng taon. Ano na ba status? Ay, hindi, bilisan niyo yan. Kasi nag-commit tayo na ganito. Ito yung keeper. Kulang ba kayo sa pera? Tatawagan natin DBM. Ayan. Parang ganun ang magiging papel niyan. Kailangan may nakatutok talaga. So, kung magagawa po yung masinsin na monitoring sa performance ng bawat member ng cabinet at hindi nakaabot doon sa pamantayan na yon, ang totoo kahit na hindi pa siya sabihing sibak ka na, ikaw mismo, makikita mo yung grado mo. Kung say 100%, naka 70 ka lang, ikaw na kusang umalis. Ayan, kung cabinet member ka. Kung may hiya ka. At hindi ka kapit toko. Ayan, kaya binuhay, kaya ang termino binuhay daw po yung nawala nga pala yan, no? Yung posisyon na yan. Bagamat yung iba ayaw niyan, ayaw sa posisyon na yan. Ay nako, mas totoo nun, mabigat yan eh. Mas maganda yung meron kang sariling kaharian, di ba? Binabati nga po pala natin si Alex Mallorca. Ay, Alex. Ng PLDT. Subok na matibay. Subok na matatag. Siya pala matatag na nag-repair sa internet ni Morley. Ayun, kaya pala ayos na ang signal ni Morley. Patawagan mo na si Morley ayos na, wala nang may dadahilan. Patawagan mo na. Sabi yan si nag-report si Engineer Carlos John Mercado. At magandang morning pala kay Dr. Troy Bakir ng East Avenue Medical Center. Dr. Troy Bakir. Dr. Troy. Kumusta ba ang Helen of Troy? Ayan, Ayos ba kayo dyan? Sana ayos na ayos lang kayo dyan. At magandang umaga rin pala, kumbatsero, sa mga sumusubaybay sa atin sa Everett, Washington. Washington State sa atin sa Amerika. Sana ayos lang kayo dyan. Mainit daw ang panahon. Summer. Mainit. Summer ngayon dyan, July. Baka gusto nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry-loom pre-painted ka na! Uy, si Governor Helen Tan ng Quezon. Magandang morning, Governor. Uy, ano ba ang mga latest dyan sa Quezon? Dyan pala sa Quezon, kumbatsero, ay matatagpuan ang pinakamahal na isda. Ha? Kala ko ang pinakamahal na isda nandun kay Governor Rodito Albano ng Isabela. No. Why? Magkano ba yung President's fish? Na pinagmamalaki ng mga taga-Isabela. Depende sa season. 4,500 pesos daw hanggang 6,000 pesos per kilo. Itong meron daw hong isda dyan sa Pagbilao, Quezon na nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Ha? Doktora, baka naman hindi isda yan, baka kapayapaan na yan. Baka fish na yan. Doktora Helen, Gov, RD, Ronel, ito raw ay nandyan sa Pagbilao, Quezon. Isang malaking arapaima fish. Alam mo ba yun? Ano ba yung arapaima? Alam mo ba yung... paima? Nagkakahalaga ng 7 million pesos at ito'y ninakaw. Ha? Sa isang resort and leisure park dyan sa Pagbilao, Quezon. Grabe naman. Pero natagpuan ang hirap maghanap ng nawawalang isda. Talaga. Paano mo hahanapin yun? Pero ang nangyari, kinatay pala. Malaki ba yan? Malaki, kumbatsero. Ng 3 kalalakihan at ginawang tanghalian. Sus Mariano kain doon. Ginawa ng tanghalian. Kung alam lang nila. Ang laki pala nito, kumbatsero. Gano? Halos 7 feet ang haba. Ay, malaki. Baka hindi isda yan. 90 kilos.
pating ito, pating. Baka pating. 90 kilos. Ito nga alaga pa, kumbaga nasa isang pond siguro ito diyan sa Costa Solano Resort and Leisure Park Fish Pond. Basta sa isang Arapaima. Kung sa bagay kung batsero, naalala ko lang, hindi ba dyan sa atin sa Japan, minsan may mga auction dyan auction ng mga tuna. Tuna. Mga tuna na malalaki. Yung mga malalaking isda. Pero para ulamin yun, di ba? Para ulamin talaga. Pero may mga auction na dahil sa ganda nung klase nung isda, milyon-milyong yen din ang bidding dyan Meron din yung mga koi fish. Kala ko yung koi. Yung mga mga inaalagaan lang. Ayan ay inaalagaan lang ito, pala yan. Arapaima. Alam ko yung arwana. Yan ang naririnig ko dati. Ito ho dyan sa Costa Solano Resort and Leisure Park Fish Pond. Freshwater fish pala yan. Saan kaya galing itong na maaari daw pong bumigat ng hanggang 200 kilos. Malaki nga pala talaga. Kaya siguro umabot ng 7 milyon ang halaga. Ginawa lang tinanghalian lang. Nako. Nung tatlong workers. Kung alam mo lang nung tatlong ito na ganung kamahal yan, baka hanggang ngayon ay sising alipin pa rin yung mga iyan. Nako, nanang ko po. Samantala. Magandang umaga po sa mga empleyado ng gobyerno. Magandang balita po ito lalo na para sa ating mga GSIS members at pensioner. Ano yan, kumbatsero? Mas pinalawak po, mas pinadali at mas pinalaki ang GSIS Balik Ginhawa 2. Aba, maganda yan ha. Ano bang pwedeng ma-avail ng mga miyembro ng GSIS at mga pensionado dyan? Pwede silang makatanggap, kumbatsero, ng refund na katumbas ng hanggang 6 na buwang loan amortization. Narinig nyo ba yun? Refund ng hanggang 6 na buwang loan amortization mula December 2025 hanggang May 2026. Paano kung may arrears na ang loan, kumbatsero? Pwede pa rin mag-apply, kumbatsero, basta hindi pa due and demandable yung loan. Ayan, kaya sa ating mga GSIS members and pensioners, samantalahin na ang pagkakataong ito. Mag-apply na po sa GSIS Balik Ginhawa 2 gamit ang GSIS Stats app. Mas malaking ginhawa ang atid ng GSIS para sa inyo. Sana minsan makausap natin si PGM Wick Veloso, para mai-expound to. Importante to lahat sa ating mga empleyado ng gobyerno at pensioners. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. 7:37 ng umaga. Standby lang, Edniel Parosa at Tita Morley. Ikaw na susunod. This time check is brought to you. Magandang dilag. Ay, magandang dilag, Eileen Zuluaga. Ate Eileen Zuluaga, magandang morning. Kumusta ba yung inaalagaan mong bebe dyan, bebe? Magandang morning, Kuya Obet. Ate Gigi, kumusta ang mga chikiting natin dyan? Ingat kayo. Binabati rin natin ang mga taga Zambales. Kong Domeng Mariano. Kong Domeng, kumusta ba si Ate Shula? Ate Shula. At saka si Governor Ebdane. John Ebdane, kumusta po kayo? Si Governor Ebdane, kahit na medyo maidar na rin Maidar na ba si Governor Ebdane? Medyo matipuno pa din, ano? Medyo maidar na rin yan. Palagay ko, panayang barbell siguro. Palagay ko, napapagod nga, napupuyat nga raw kapapanood ng Netflix. Lalo na nung eleksyon, mahirap daw pala pag walang kalaban. Ayun, ganun sana. Assistant Ombudsman Ellie Cruz. Ayan. Magandang morning at ang buong Stars, Strong Tiger Alliance of Riders na laging nakatutok 24 oras. Uy, si Colonel Ulaso pala. Ay, Colonel Ulaso. Chris. Nasa DILG siya, di ba? Colonel Chris Ulaso, kumusta po kayo? General na yan. Malapit na maging general yan. Sa August. Ayan, sa August. General. Laban tayo dyan. At ang GB Riders ay binabati ng happy birthday si Big Time Bernard. Aba! Big Time. Laraw ba tayo dyan? Meron, siyempre. Senator JV Ejercito, maganda morning. Senator JV. Kuya Boy Fabian, andito na yung hinihintay mo. Alam ko, miss na miss mo na to. Ate Lani,
Actress, hindi na binabagayan ng mga sexy dress dahil sa laki daw ng mga muscle sa braso. Ay, baka naman nag-barbell din Baka yan. baka naman. Sa detalye ng mga balita, narito na ang showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning! Ay, nako, mukhang nakakaloka sa super mega kabaliw dahil that day ay busy ako sa kikipagtsikahan. Tapos isang reporter na mahadera ang kumalabit sa amin. Ang sabi, Morley, tignan mo to si actress, oh. Tinignan ko naman yung papalapit na actress. Sinipat ko. Sabi ko, bakit? Ano problema dyan? Naalaala mo ba yung cartoon na Popeye? Anong Popeye? Yung asawa niya si Olive. Yung cartoons noong way back 80s. Di ba may kalaban si Popeye? Si Sino? Brutus. Sabi ko, Si di ba Brutus. si Brutus? Ano naman ang kinalaman ni Brutus dyan sa aktresa na yan? Tapos tinignan niya ako. Gaga! Sabi niya sa akin. Bubita! Sabi niya sa akin. Bakit? Anong problema? Tignan mo. Yung braso ni actress, parang si Brutus. Pagkalaki-laki, parang mamasel na, malaki pa. Napatawa ako. Sabi ko, bakla ka talaga. Body shaming yan. Sabi ko sa kanya, tawa kami ng tawa dahil itong aktresa na to, maganda naman sana yung damit. Kaya lang, pagkalaki-laki ng braso na hindi ibinagay sa kanyang kasuotan, mayaman pa naman tong aktresa na to na dating sexy actress pero naging isang mahusay na actress na ngayon ay kilala bilang isang aktresang mayaman. Na may anak ding aktor at aktres. Yun. Naman, kilala nyo na ba kung sino itong aktresang... Sino? Ay, kasi laki daw ni Brutus ang braso. Clue! Siya ay walang iba kung hindi si... my letter S. Ayan. Sa kanyang pangalan. At yan lang. Baka maombag ako ng mga fans niya. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 52-15. You're next. May bagyo. Pero hindi ba pag may bagyo required na ibaba ang mga billboards? Dapat. Dahil bang... kahit na nga wala tayong storm signal dito sa Metro Manila, may mga pagkakataon ang lakas ng hangin. Hindi ba yung binabanggit natin kanina pag bago mag alas 6 kanina, napakalakas po ng hangin. Yung mga tumatakbo nga dito sa harap ng DZRH, parang bumilis yung takbo Bumilis. Palagay ko, tinatangay lang ng hangin. At ang buhok ko nagulo. Ayun ang problema. Yun ang problema kanina. Meron daw pong ilang billboard sa EDSA kusang ibinaba kahit hindi mandatory. RH52 Edniel Parosa, coming na jail! Tama kayo, Jerry at Anthony. Alam nyo, ayaw pa sanang magdeklara ng Metropolitan Manila Development Authority ng mandatory na pagtitiklop ng mga billboard sa EDSA. Sa kabila kasi ng banta ng Bagyong Inday, sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, wala namang signal number pang Metro Manila para pagbatayan ng sapilitang pagliligpit ng billboards. Pero kahit ganun, binanggit din ni Artes na pwede namang magkusa ang mga may-ari at gano'n na nga ang kanilang payo at nakita rin natin ngayong umaga. Nakatiklop na ngayong Webes ang karamihan sa mga billboard at mga naglalaki ang advertisement na nadaaran natin mula dito sa may bahagi ng Campo Crame hanggang patungong lungsod ng Mandaluyong at maging sa Makati City. Kasama dyan yung mga portion ng EDSA na kilalang may mga malalaking billboards tulad na lamang nitong southbound tapat ng Mega Mall at tabi nitong Highway 54. Wala na yung mga malalaki nila ditong advertisement. Maging dito sa may EDSA crossing, kahabaan ng Mandaluyong hanggang sa may tulay ng Guadalupe. Sa mga motorista, baka nagtataka kayo, hindi nyo nakikita yung mga kamukha ko dyan ng mga artista, tiniklop na yan ng mga may-ari muna.
Nagkumip din ang DPWH NCR sa meeting ng Metro Manila Development o ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council na magbibigay rin sila ng paalala sa mga may-ari ng billboard at iba pang o nandoon sa iba pang major thoroughfares maliban sa EDSA. Pwede silang mag-initiate bilang bahagi ng preparasyon para sa bagyo. Ngayong araw, itataas sa Blue Alert status sa NCR na maaaring makaranas ng 100 millimeters ng ulan bukas mula araw ng Biyernes hanggang Sabado batay sa forecast ng Pag-asa. Kung hangin ang pag-uusapan, hindi raw ito nakikitang magiging banta ng gusto dito sa Metro Manila. Ang pinakalalatay dito. Kaugnay niyan, naglabas ng memorandum ang MMDA na pirmado ni Attorney Artes ngayong July 9, araw ng Huwebes. Ito ay patungkol sa kanilang official request sa mga malls dito sa Metro Manila at mga sangayng ng mga malls sa Metro Manila sa iyong bahagi ng Luzon para ilaan ang mga parking space sa mga ito sa publiko. Kayong papalapit nga ang Bagyong Inday. Abiso na MMDA, sila ay tutulong na mag-disseminate ng impormasyon dito sa mga ilalabas na announcements ng mga parking areas o ng mga malls kung sila ay maglalabas o magbubukas ng kanilang parking spaces para sa mga pribadong motorista ano bang oras mula mamayang gabi ngayong Huwebes hanggang sa mga susunod na araw. Ako si Edniel Parrosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Dahil Come on. Dahil inaasahan ang mga pagbaha, pintagulan. Ang Manila LGU daw po ay may pakiusap sa publiko tungkol sa basura. Ano ang pakiusap? RH15 Tina Nolasco. Come in, Tina! Katunying ka, Jerry, nanawagan nga ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga residente para sa sama-samang pagkilos ngayong panahon ng tag-ulan upang mapanatiling malinis ang mga estero at mga kanal sa lungsod. Ayon sa Manila Local Government Unit, ang pagpapanatili ng kalinisan sa mga pangunahing daluyan ng tubig ay susi upang maiwasan ang matinding pagbaha na kadalasang idudulot ng mga baradong kanal na dulot ng basura. Ayon sa Manila LGU, sa pamagitan ng pag-iwas sa pagtatapon ng mga kalat na maaaring magbara sa mga drainage, masisiguro ang mabilis sa paghupa o tuluyang na pag-iwas sa baha. Una nang nagputol ng mga sanga sa ilang mga puno sa lungsod na posibleng bumagsak at magdulot ng pinsala o panganib sakaling ang tumama ang bagyo sa Kamaynilaan. Sa pangunguna yan ng Department of Environment and Public Services District 4 Task Force, katuwang ang Department of Engineering and Public Works Task Force. Samantala, handa namang umalalay ang pribadong sektor sa mga residenteng posibleng maapektuhan ng kalamidad. Ilang mga shopping mall dito sa Kamaynilaan ang nagbukas din ng kanilang mga pasilidad para sa libreng na parking area at magsilbing temporary shelter para sa mga nilikas kung saan may libreng wifi rin at may itinalagang help desk. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Tama yung yung mga preparasyon na yan, tama yan. Kahit na hindi tayo direct hit ng Super Typhoon Inday, iba na yung tayo'y nag-iingat, di ba? Dahil may mga inaasahan daw hong malalakas na pag-ulan dala ng habagat. Hindi dahil sa bagyo, yung dahil pinalalakas ng bagyo kahit malayo yung habagat. Friday and Saturday ang inaasahan kong batsyerong maaring pinakamalalakas na mga pagulan na maranasan dito sa Metro Manila at medyo may mga yung hangin na nararanasan natin. Ganon, may mga malalakas na hangin ang ayon po yan sa Pag-asa. Sobrang importante po yan. Di baling sobrang over-prepared tayo. Over-preparation. Wag lang yung sising alipin tayo na ba't ba kasi, akala kasi natin malayo lang yung bagyo. Akala natin sa Taiwan lang yan. Hindi po. Okay lang po yun. At least nasasanay tayo sa pagiging prepared all the time. Yan. Katulad din naman ng mga nasa panig ng taga-usig o prosecution
At sa panig po ng depensa o tagapagtanggol ng pangalawang Pangulo sa impeachment trial, kita naman natin na prepared po sila. Talaga, oo. At mukhang malakas din po ang hangin dahil ang mga abogado pala malakas ding magpahangin. Ano? Oo, marami tayong mga nadidiscover. Pero sa totoo lang po mga kababayan, dahil kami ni Kumbachero medyo veterano kami sa impeachment coverage Yung ERA impeachment, yung corona impeachment, na i-cover po natin yan. Mamimiss mo yung mga yung mga ka-level ni na say Justice Serafin Cuevas. Ayan, ako. Attorney Estelito Mendoza. Si Attorney Siegfried Fortun. Ayan, oo. Talagang antatalim. Pero si Attorney Sig andito pa rin, di ba? Andito. Sa defense. Nasa defense, pero ka-message ko siya noong isang araw. Sabi niya, backstage lang ako, Anthony, at nag-a-advise na lang daw siya, and it's their time to shine ang sinasabi niya sa mga bagong abogado. Yung mga bagong abogado, okay lang po yun. Magpaandaran, magpasiklaban, pero not to the point na i-ridicule mo na yung kapwa mo abogado. Dapat manatili pa rin yung pagiging maginoo. Ayan, habang ipinagtatanggol ang kanya-kanyang panig sa paglilitis. At sa panig po naman ng mga senator judges. Ayun, importante yan. Nakikiusap lang kami. Total na may nakakatatlong araw pa lang. Don't show your color. Wag masyadong maaga. Masyado pong maaga, mga bossing. Wag mag-aabogado. Kahit na abogado kayo. Kahit abogado ka, wag kang mag-aabogado. Wag masyadong kinakampihan ng prosecution. Wag mo rin masyadong kinakampihan ng defense. Pakita ninyo na kayo ay karapat-dapat yan. Tandaan nyo, hindi lang si VP Sara ang on trial dito, kundi ang Senado mismo, ang institusyon at ang individual na mga senator judge. Yeah. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. They really say I love you. Ang oras ay hatid sa inyo